Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Golden Tuesday o Green Tuesday. So, after ng Bloody or Red Monday natin, so napalitan siya ng bounce ng market natin. Ayan. So, medyo malalakas yung bounce ng mga stocks natin. Ayan. So, na-feature tuloy natin si Jollibee dito sa listahan natin kasi halos ma-recover nila yung mga drop kahapon. So, lakas ng closing natin. So, nag-close tayo ng 3.15%. So pampagood vibes, kala ko diretso na tayo sa sa bottom ulit ng market natin kasi nga nalampasan pa natin yung 'di ba 5,800 plus na support natin dito. Pero ngayon nagkaroon naman siya ng bullish engulfing candle. So bakit kaya nabigla na bago yung pinaka sentiment ng market natin? Ayan. So hindi naman bumalik yung foreigners. Nagkaroon pa rin tayo ng net foreign sale na 427.75 million. So meron pa rin namang lumabas ulit sa market natin. Pero okay na rin yan kasi kahit papano, malaki na yan, 3% na binalik ng market natin. Kasi yung mga malalakas mag-drop kanina, sina Jollibee, CNTF, sina Plus, so sino pa, sino Baita, medyo nakabawi nga po sila for today's trading natin. So isa lang naman yung napansin ko na balita sa US market, bakit nag-bounce. Pati US market nag-bounce din siya, si crypto kung napansin nyo. Ganda rin ang galaw ng crypto, lalaki. So more than 10% din yung mga bounce nila. So meron kasing may mga article na lumabas na ang sinasabi is ipopos ni Donald Trump yung kanyang mga tariffs for 90 days. Wala pa namang confirmation yon, pero yun yung mga madalas na pinag-uusapan sa trading world. So yun yung mga nabasa ko sa kanya. Hindi ko na nakita ipapakita ko sana kung saan article ko nabasa yon. Pero yun yung pinaka-sentiment sa kanya. Possible daw kasi nga kung hindi niya gagawin yon, patuloy na babagsak yung US market and then lahat yan sunod-sunod. Nakita mo naman yung nangyari sa China, di ba? Nag-drop siya ng more than 10% kahapon. Pero medyo nakabawi din sila. Ang tinamaan ngayon sa global market sa Asia, si Indonesia. So na-trigger yung parang may circuit breaker din pala sila kapag more than 9% yata yung drop ng index nila. Mag-ano din, mag-stop din yung trading nila. So medyo nakabawi siya pero mataas pa rin 7% yung drop ng kanilang pinaka-main na index. Okay? So kaya pansin nyo, bigla nag-bounce lahat. So crypto, US market, Europe, Asia karamihan, and then sa Philippine markets dahil nga doon. Tapos, meron din mga article na lumalabas na willing magkaroon ng concession si Donald Trump, yung babawasan niya yung tariffs or tatanggalin niya yung tariffs kapag nagkaroon sila ng kasunduan. So naging naging hostage yung yung buong mundo dahil doon sa ginawa ni Donald Trump. Pero walang magawa yung iba kundi magkaroon ng mga concessions para matanggal yung tariffs. Kasi hindi sila makapag-business sa USA kapag mataas yung tariffs. Ang problema, yung China, so mukhang naglalaban pa sila. Matigas si China ayaw magkaroon ng concession. So parang gustong dublin ulit ni Donald Trump yung tariffs nila. Dadagdagan niya ulit. Kaya yun na naman yung abang natin sa Thursday na lang kasi bukas holiday pala sa sa Philippines po. Ano bang holiday natin bukas? Ayan. So kaya itong closing natin ngayon, pampagod vibes, di ba? Kahit papaano doon sa mga magbabakasyon na hindi naman pala babagsak tayo below ulit ng o pupunta doon sa meron tayong ginuhit so hindi ko tanda. Pero yun nga, mukhang hindi tayo abot doon for the short term. Lalo na kung patuloy yung balita na gumagawa sila ng paraan yung mga senator sa USA, may mga interview din sila na hindi nila papayagan na ganun kalaki yung kataas ng tariffs ng US. So kaya nag-bounce po sila. Okay? Pero hindi pa natin alam kung dead cat bounce yan. Pero based dito sa galaw niya, hopefully hindi siya dead cat bounce. Nag-fill the gap si PSE. Pero kung wala pa rin foreigners by Thursday, alam mo na, dead cat bounce lang tayo. Okay? So 6,006.34 yung closing po natin and medyo marami nga po yung nag-bounce for today's trading. Ayan. Nunguna si Aba, ano kayo meron dito? So wala na yatang seller si Aba. So siya yung top na winners natin for today's trading. So nag-up siya ng 17.33% and then meron siyang 2.11 million na net foreign buy. Tapos next si Plus, yung alaga natin. Si Apex yung napabenta ko, di ba? Medyo nag-bounce din si si Apex. Si Plus, hindi ko pa
sinisipat-sipat ko pa yung ano niya. So buti naman nag-bounce siya. Hindi pa ako napag-decide na ano eh mag-TP dito kay plus natin. Hopefully makabawi 6.24%. So malaki din yung bounce. 10.98 million net foreign buy. So ang daming ano locals na ano foreigners pwede rin. Ang daming locals na nag-panic buying dahil doon sa yun nga nagkaroon ng reprieve doon sa mga news sa US. So Baita nag-up siya ng 8.77% ba na nag-worry tayo kahapon sa kanya kasi ang laki ng kandila eh, solid eh. Pero bumalik din siya. So congrats na lang doon sa mga malakas yung loob po na bumili kahapon. Lalo na sa mga blue chips, diba? Ang daming nag-bounce. And then si Top, ayan, nakalimutan natin, meron pala tayong initial public offering sa kanya. So nangyari na nga po siya. Okay din yung galaw niya. So nag-drop siya ng more than 8% kanina, alam ko. Nung tinignan ko, kaya tinigil ko na ulit pagtingin eh. Pero nung closing, nagano naman siya, nakabawi siya. So nag 0% na lang siya. And then si Jollibee nag-up na po ng 7 point, ilan ba yan? O 7%, pero net foreign sale 55.72 million. Alam ko si ICT yung ano eh, may net foreign buy. Pero si NPF yung nilagay ko dito, so nag-up din siya ng 9.06% and 8.81 million net foreign sale. So marami pa rin nag-take advantage na umalis sa market natin. Okay? So kahit pa paano, medyo good vibes tayo. Hindi puro palulumo yung ano, nare-review natin dito sa markets natin. So disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or mag-hold na stocks. Marami pong risk sa market, trading sa market. Okay, pero pag tama yung pasok mo, kagaya ngayon, di ba? Medyo malaki yung ano, pwede niya returns. Ayan. So follow mo din ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ko po sa reviews natin. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading community naman natin. Okay, so yung mga nakasubscribe, maraming salamat. And yung mga nag-view, may view pa rin naman tayo kahit pa paano. So hopefully, tuloy-tuloy yan. And check na lang po kung na-subscribe ka para updated ka pa rin. Tapos yung company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, bullish engulfing candle pero walang volume ng foreigners. Fundamentals, yung mga risk management natin. And then yung ating mga PSC stock market studies naman. Okay? So double check mo na lang para sa crypto. Follow mo ako dito sa ating Palabi Trader crypto ko to. Baka mag-post. Dito na lang pala ako mag-post ng ano. So kasi may may mga viewers tayo dito, di ba? Ito yung isa para sa trading sana. Kaya lang last time nung ginagawa ko to, problema ko naman si Binance, naka-ban kasi dito eh. So, ang hirap gumamit ng VPN, mabagal yung VPN ko dito. So, ngayon, ano na ako kay ano eh, kay OKX. So, yung mga titrade sa OKX natin, tingnan natin kung makasabay tayo sa kanila. Kasi na-approve na yung ano kayo, na KYC na tayo dito kay OKX natin. So, tingnan natin kung makapag-trade tayo and then magpo-post tayo ulit dito sa crypto. Pero siguro, pag may time lang talaga kasi medyo gahol na yung oras natin. Ayan. So, verified na tayo. Pwede tayo maglagay ng funds. So, actual trading. Pwede natin gawin dyan later on. So, follow mo ako dito sa bakit trader to? Sa crypto ko to. Palaboy trader, crypto ko to. To. Mali, mali yun, nabuksan natin. Ayan. Follow mo ako dito para mag-post tayo mga ano, trading insight samples natin. Manalo, matalo, lagyan natin yung ano, mga trades natin dyan. Ha? Para mabuhay yung ano, channel. That's yung channel natin na to eh. Wala masyadong upload. Okay? So, check mo na lang yan. And then, Palaboy Trader na Facebook account. So, para sa mga posts natin or dito sa Facebook page. Dito na rin ako magpo-post ha. Pasensya na. Magpo-post din ako dito ng ano, sa crypto. Yung isang account natin sa crypto. Wala masyadong members. So, dito na lang. And then, sa mga, okay, dito sa mga posts natin. Tingnan muna natin pinaka-summary ng market. Meron na. So, ayan, bukas ha. Wala tayong trading bukas. So, pahinga. Tingnan natin kung mai-vlog natin yung nangyari. Gagawin na lang ako vlog sa ano, kung ano nangyari sa US market para updated pa rin tayo. And then pagdating na trading by Wednesday at least, Thursday, meron tayong idea. Okay? So, ito yung summary natin for today's trading. 427.75 million net foreign sell. Kaya medyo tingin natin baka dead cat bounce yung galawan. Siyempre, siguro uncertain pa rin yung mga foreigners. Kasi nga naman, may tariffs pa rin naman. So, yun lang. Kung magkaroon kasi ng pause,
pwede magkaroon ng ano ng malakas na bounce yung ano yung market natin, di ba? Kung halimbawa, i-pause niya for 90 days, di ba? 3 months babalik yung ano yung market. After noon, saka na naman siya magda-drop. Ayan. So, pinakamalakas ngayon si Finance, nag-up siya ng 4.04%, followed by service sector, yung property may na 5.51. Oh, 5.51 ito pala na una. 5.51 sa services. Si ICT yan kasi medyo malakas yung ano, yung sipa niya kanina. Okay? So yung turnover value natin, mataas naman 6 billion siya. So punta na tayo dito sa harap. Okay. So foreign funds bought, oh, marami din. BDO, BPIs, China Bank, East West, PNB, SLF, Alter, AP, MER, GSMI Keeper, IMI, ABA, MRC, MREITs, RCR, Globe, at saka si PLDT. Foreign funds sold, Metrobank, PSB, Security Bank, ASEAN, FGen, CNPF, DNL, EMI, Jollibee, AC, Aboites, AJ, TNB, DMC, Ali, Airich, CLI, CRIP, MEG, Robinson, Converge dito at saka si ICT naman. Okay? So European stocks, malakas din yung rebound. Pero bakit 1% lang? Eh, yung ang drop nito naman nakaraan 4%, 5%. So ito, Trump says EU must buy, European Union must buy 350 billion US of US energy to get tariff relief. Ayan. So yan yung mga concessions niya. So yayaman si ano si US nito. So trading hold tayo, trading araw ng kagitingan for tomorrow. So wala tayong market. Citicorp, CREC, yung net income up by 11%. Hindi ko lang alam yung actual na price niya. So si TAP, okay na yan, nakapasok na. Pero ang sabi natin, si TAP is oil and gas to eh. So parang Shell, parang Petron. So kailan kasi medyo mahina yung ano eh, yung uptick. Sabi nga nila yung pagbalik niya sa 8% na drop, ginamit na niya yung kanyang stabilization fund. Kasi may fund yan eh para ma-stabilize yung market. Okay. Century Pacific Foods up by 14%. CREC, okay, so nag-up siya ng 1.87%. Breakout pa rin to si ano eh, CREC. Asian stocks rally across the region. So ang dami din, no? Si Japan nag 7% kanina. And then yung closing natin is bullish. Ito si Indonesia, oh, nag-drop siya ng ano 9.2%. Ano kayo meron dito? Marami silang in-export sa ano. Baka yung mga palm oil, siguro mga palm oil nila, no? Kasi across the board yung ano eh, yung tax na tariff na yun eh, triggering trading halt. So malamang yun yung kasi palm oil yung ano nila eh, pinaka-product nila. So Japan Nikkei Index surges more than 5%. Kanina FGen below forecast. Okay, ano ba itong news natin kay dito? Dito says no imminent exit by Dennis Uy in dito. CME Holdings. Ayan. Marami nag-worry yata dito. Kasi nga si Madam Uy is umalis na. Modena Corporation is beneficially owned by Mr. Uy continues to own substantial shareholdings in dito CME as of today. Okay? So FGen below forecast kanina umaga, malakas nga yung bounce natin. Chelsea profit 177 million. Ito yung kanina, kahapon yata to. 23 hours ago pa yan eh. Ayan. So, pangit kahapon. Pero yun nga, naka-recover naman yung US. Nag-drop siya ng opening, pero closing, nag-recover. The futures, medyo maganda. Sayang nga lang kasi, holiday sa atin. Kung mag-bounce si US, hindi natin mararamdaman yung bounce sa ano, Philippine market sana bukas. So, Globe projects that prepaid services will be a significant revenue this year. Okay? MicroStrategy, so lost siya kahapon ng 5.91 billion sa first quarter. Pero nakabawi na siya siguro ngayon. Mga 10% siguro dyan kasi ano naman na eh, nag-bounce yung market. Share buyback transaction, Fruit, Costco, SM, AGI Robinsons, URC, ICT, SMPH, at saka si Ali natin. Okay? IDC, divest block in unit, share buyback pa rin si URC. Oh. As yung gains natin kanina umaga, Trump's trade policy, oil on canvas. So kahapon yan. Yung drop natin, C+, okay yung earnings niya, 208%. Siguro kaya nag-bounce na rin na. At least the market didn't implode today. Isn't the most comforting thing, but that's about all we have.
this morning. Today is the top line IPO nga po. Okay? Chelsea, so nag-earn. Pizza, intact despite cost headwinds. Share buyback, China stocks plummet 12% in worst drop since 2008. Kapon yan, kapon. So Taiwan stocks drop more than 9%. Kapon din yan. So late yung mga post natin. Ali, share buyback yan. Tapos si Dow Jones, okay ngayon. Okay? So medyo maganda na yung ano, kahit pa paano, yung sentiment ng market natin. Buti naman, no? Medyo nag-bounce yung ano. Kung hindi, lulubog na naman si ano, Philippine Stock Exchange natin. Okay? Okay. So based dito sa, okay, patalastas muna bago sa chart. Yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine markets, sali lang po kayo dito. Okay? So punta tayo dito sa chart. Yung kahapon, yung nilalagay ko sa kanya, bearish siya kasi walang balita na pwedeng mag-pause yung tariffs or may concession si Donald Trump. Kaya nilalagay ko siya sa 5,700. So nagkaroon tayo ng temporary support. Ayan, sakto naman dito. 5,796. O siguro 5,800 na, no? And then meron tayong bullish engulfing candle. Hopefully, bago tayo kung sakali mag-lower high, mag-close the gap muna para makabawi yung mga stocks natin. So, ano ba tingin natin dito? Dito pa rin ba? Ganyan pa rin? Pero may breakdown kasi eh. O sige, lagay lang natin ganyan, no? Hopefully, mag-sideways lang muna kasi may good news naman kahit paano yung buong market natin. Ayan. So, buti na lang mali tayo ng hula analysis kapon sa kanya kasi kung nag-drop na naman tayo, pangit na naman yung bakasyon natin for tomorrow's araw ng kagitingan. Ayan. So, Philippine stock market is nag-up na 3.15% and 427 million net foreign sell. O mas maigi, bumili na lang ulit pag ano, no? Pag nag-bounce yung, ano, yung MACD formation natin. So, ang daming tumaas ng mga blue chips, BDO, 6%, ito yung mga big caps natin. Wala yata pala akong summary kanina, no? ICT, 8.75, Jollibee, 7%. Hindi pa nag-9, no? Metrobank, 3.7. Sino sa ano, bangko yung ano? Mataas yung banks eh. PLDT, bumawi ng isang kandila. 6.58. Ayan, sino pa? Mahina yung properties BPI 3.14, Meralco 4. Ayun pa, breakout pa si Meralco. 4.17. Okay, so yun yung mga big caps. So doon sa mga winners and losers naman, tingin tayo. So abang nga po, yun ang una, silip-silipin natin. Noko, binomba, 17%. MRC, binomba din pala to. 14%. Laki ng volume niya, 21 million, no? Pinupush pa rin, no? Pero downtrend kasi. CNPF, ayan, maganda yung galaw niya. So, congrats sa mga naka-double, triple bottom sa kanya dito. 9.06%. Byte Reach, 8.7. Kulang pa rin, no? Malaki kasi yung drop kahapon. PHR, 8.7%. XG, nabuhay to wala namang volume. So, Jollibee, 7%. Aboitiz, 6%. Si Plus natin, 6.24. Kailan nag-lower high na siya, no? Mark Ventures, walang volume. Merrimart, ba nabuhay Baka ito kasunod, no? Para kasi yung style ni ano to ni Aba last time 5.6%. STI, ayan, bumawi na rin. 5.08, nag-giveaway na rin kahapon kasi ito Okay, sino pa? Si Monde, 4.33%. Cebu, ito uptrend kasi ito 4.43%. And then si PhilWeb, 3.89. Ayan. Tipid na tipid si PhilWeb natin. Lumabas na kasi yung ano yan yung holder siguro. So dito sa losers, saan pa kami volume? Shell PH. Ayan. So kaya watch out na lang ako kay top line natin Grabe yung oil and gas natin. Lalo na ngayon, 'di ba? Bumaba yung presyo ng gasolina sa global. 8.33% kung nakapag-imbak sila sa mataas na price. Lugi. Ayan. Tapos sino pa? DMC minus 4%. Yung iba kasi walang volume Tapos si AUB minus 2.6. Lobo Dragon minus 2.2. And CPG 1.17. Ayan. Konti lang yung drop na market. Mas marami yung nag-bounce bullish yung mga locals natin. Okay. So tingnan natin kung tama yung galaw natin by Thursday.
o yung guhit natin by Thursday dito sa market. Ang problema kasi lower low eh. Ayan. Okay, so balik tayo sa global market. Silip tayo. So maganda ulit yung futures. Oh. Kagabi, nag-drop naman talaga sila pero yun nga, medyo bumawi yung market. So S&P futures, 1.25%. Dow futures, 1.76. Nasdaq futures, 0.97. Okay? European stocks, volatility index yan eh. Okay, bumabawi, 1%. Hindi ganun kalaki. And dito sa Asia markets, maliban kay TWSE. Taiwan to, di ba? TWSE. So 4%. At saka kay Indonesia na 7%. The rest, medyo bumawi na rin. Okay? So bandang crypto, so talagang kailangan bantayan lang na ano, no, mag-drop ng 10% si ano, crypto natin. Lalakas ang bounce nila kanina eh. So mga 10% yung mga nakita natin. Dutch, 8%. Sino pa? Si Sol. Ano ba si Sol? Ayan, 8% kasi ito yung mga volatile eh. Tapos si Shiba. Shiba, konti lang oh. Hindi nakabawi si Shiba. 1.71. Okay. So Bitcoin, 78K ulit. Ethereum, ito medyo malaki yung drop niya nung nakaraan. 1.5K. XRP, 1.88. 2 point something to last time, no? And then BNB is 557. So meron tayong 108 dito kay Sol. Ayan. Ito kasi si Sol sa mga meme coins. Ayan. Introduce ko din kayo sa meme doon sa crypto channel natin. Kaya lang, sa meme coins naman, 99% naman yung ano, probability na ano, babagsak yung coins doon. Kasi hanggang sa ngayon, di ba, si Shiba lang, saka Dutch, at saka wala na nga dito si ano si Pepe Coin natin eh. Hindi ko na nakikita. Konti lang yung memes na ano, nagsusurvive. Okay. So, yon and then balik tayo dito and then konting apyaw doon sa trending stocks. Okay, so unahin natin sa lista natin si Aba. Bumawi si Aba. Ayun oh, nakabawi na siya oh, simula dito sa February na drop niya last time oh. So malakas yung galaw natin for today, 17.33%. Kalay mo ba naman no? Tapos meron siyang 2.11 million net foreign buy. Ayan, parang parabolic na yung galaw niya oh. So binomba ng volume no? 12.66 million. So hindi pa lumalabas, nandiyan pa sila. Nag-aantay pa ng ano, sasalo ulit sa mataas. Okay. So meron tayong breakout sa support. Last time 0.4 and on the way tayo dito sa 0.5 ulit. So pag nakaabot tayo diyan, malaki na rin yung ano niya, no? Recovery niya. Ayun, oh, halos 40% na rin pala yung binigay ni Aba. Kailan nakakatakot naman pag pa-drop siya, no? So malalaki yung galaw niya. Ayan. So hindi pa naman siya overbought. Tignan natin kung mayroon pa siyang igagalaw by Thursday and Friday. So nag-close the gap na pala siya dito. Oh. Clean pala niyan yung mga gaps natin. So tignan natin kung mabalik tayo dito sa above 0.5 levels naman. Ayan. So may ano siya eh, may mga traders with regards sa ano, wala naman nakita disclosure si ano si Aba natin. Okay? So congrats na lang po kung nasabayan mo si ano si Aba. Nakakatakot naman bumili kahapon kasi 'di ba, ang daming laglag ng mga stocks natin. Ito ba sa 5 minute pinagalaw ka agad? Pinagalaw ka agad, wala ka ng laban dito pag okay. So tignan natin yung 9. Hindi naman. Unti-unti din yung ano, paggalaw niya. Okay? So, congrats na lang dun sa malakas yung loob. Kanina, 17% siya ba? Next, yung laga natin na si Plus. Okay, malapit na rin ako bumigay dito nung ano, nung kahapon. Ayan. So, tinitignan ko kung meron pa siyang ibabagsak pero lumaban. Okay, so nag-double check siya dito. Oh. Nagkaroon tayo ng double bottom. So lumabas naman yung earnings niya, maganda, di ba? So 207% siya for 2024. Laki ng ano niya, oh, earnings niya, oh. 12.58 billion. Ayan, tingnan natin. Sabi next na ano daw blue chip. Yung nababasa ko sa Instagram. Ayan. So, tingnan natin kasi naglo-lower high si ano si Plus natin. Pero good sign na rin, di ba? Kahit pa paano, malaki na rin yung bounce. Umabot siya ng 6.24% and meron siyang 10.98 million net foreign buy. Kailangan yung indicators pala natin, no? Kailangan makabalik sa RSI 50 bago tayo magdiwang na pabalik na si Plus natin. Eh. Below pa rin naman siya ng RSI 50 level. Pero good news, at least kahit pa paano, meron tayo net na earnings para kay Plus natin. Next, si Aba,
or rather, sorry, si Baita. Malaki pala yung drop nito kahapon, no? So, akala ko malaki na yung bounce niya ngayon. Tingnan sa 5-minute chart. Ano ba to? Biglaan din ba or unti-unti din siya, no? Okay, so okay, masaya yung ano, yung malakas yung loob na bumili kahapon kasi nag-bounce yung ano, karamihan ng mga stocks. Okay. So, ito yung pinaka-channel natin. Ayan. Okay, so nag-bounce naman siya. Tingnan natin by Thursday kung hindi lumabas yan. Kasi malaki din, no? 18.8 million. Actually, kung titignan mo yung volume natin nung nag-drop siya, mas maliit siya, oh. Kumpara dito, no? Oh, so majority nandiyan pa rin kay ano kay Vitarich natin. Tignan natin kung makabawi ito by next week. So nandito siya sa meron siya malaking trading channel. Ayan. So ganyan na lang. Tignan natin kung makabawi tayo for the coming few days kay Vitarich. So ano kasi impulsive yung selling sa buying. So medyo mahirap makita sa technicals yung galaw natin for today's trading natin. Okay? So congrats na lang yung malakas yung loob, 8% din naman, di ba? Malaki na yan. And then si TAP, yung bago nating IPO is cross lang siya. So first day pa lang naman. Ayan. So sabi nga nila kaya daw nakabawi dahil sa ano stabilization funds niya. Okay, ano bang galaw natin dito? Basag-basag, no? Pero meron din naman siya, 98 million yung ano, traded value. So 0%, 507K net foreign buy. Gaano kalalaki ba yung isang uptick niya? Umakyat pa pala siya, no? Saglit, asa yung close natin. Umakyat pala siya kanina, nag 5% pa. So pinitik siya pero nung closing basag-basag yung ano niya yung volume niya Ayan. So pero nandito yung karamihan ng volume niya, pinitik niya. Pero sa closing is ano pa rin 0% pa rin naman. Tingnan natin, mali mo. Although yung prospect natin sa oil and gas, so lagyan ko na lang diyan ito na lang yung range. Sa oil and gas natin is syempre di maganda kasi sina Shell PH, di ba? Pabagsak na Shell PH, nag-drop ng 8%. Si Petron, nag-break out si Petron Mukhang meron din buhay itong si Petron natin. Okay, so anyway, tingnan natin kung magsasabay sila nitong si Top natin. Ayan. So madali siyang pitikin based doon sa nakikita natin na 'di ba yung mga galaw niya. Up down lang siya 'di ba? Pero minsan biglang lumalakas yung sipa niya. So, dito siguro mga ano, no? Sell ka agad pag merong 5% kasi basag-basag yung candle natin sa kanya. Okay? So anyway, at least doon sa mga bumili sa may mga gre-reklamo yata hindi nabigyan. Doon sa PSEEC, at least 0% naman. Hindi naman luhaan. Yung stocks natin kasi kung nag-close tayo dito sa baba, 8% din to Ayan, nag-drop nga siya ng more than 8% kanina. Okay? So, congrats na lang doon sa mga nag-IPO. Hopefully, gumalaw pa siya. So, one candle pa lang naman. And then, si Jollibee, so, nag-bounce na. Okay. So, hopefully, close the gap natin. Nakadepende tayo ngayon doon sa galaw ng US. Ngayon, sumasabay na tayo sa, di ba? Sa galaw ng US market natin. Ayan. So, ito yung pinaka-trend niya. So, downtrend si Jollibee natin. So, hindi pa natin makita kung recovery. Pero, yun nga, wala siyang rather net foreign sale siya, 55.72 million net foreign sale, pero 7% na galawan. So, okay yan kung medyo nakasabay ka kahapon sa kanya. Kaya kasi nakakatakot nga kahapon Kasi lalaki ng sell volume kumpara sa buy volume natin. So, hindi pa bumabalik yung iba. Okay? So, at least nag-bounce, yun na lang. And then, isa pa sa at least nag-bounce, CNPF natin, okay? So, ayan, kinain pa niya yung last 2 days candle simula dito sa Dow G. So, congrats din doon sa mga nakapansin dito sa double bottom niya. So, nag-double bottom pala tayo dito sa 32 kahapon. Okay. So, sa opening, malalakas kasi itong mga ito So, 9.06% and 8.81 million net foreign. 8.81 million net foreign sale. Ayan. So, nasa bear side pa rin si NPF natin. So, ganun din kung sisipatin mo yung chart niya ngayon, yung trend niya kasi lower high. So, meron siyang mini downtrend dito. Ayan. So, tignan natin kung hindi siya mauntog later on. Kapag nag-bounce siya, papansinin mo na lang kung
mauntog tayo dito sa resistance area natin. Pag bumabagsak pa rin, so mahina yung stocks natin. So, buti na lang nag-bounce siya. So, anyway, too early to say pa. Meron pa tayong Thursday at saka Friday. Doon natin tignan yung yung galawan ng mga to. Or panoorin natin mamaya yung galaw ng US market kasi pag okay naman siya, lumalabas, sumasabay si Philippine markets. Kung ano man yung good news na meron sa mga tariffs ni Donald Trump. To kasi si Donald Trump ang gulo. So kaya lang nagiging yun nga parang hostage yung yung mga ibang bansa wala silang magawa kasi kailangan mag-trade. Kailangan nila mag-exchange ng goods sa US, especially European, mga kotse ang niyan mga product sa US. Okay? So yun na lang muna yung review natin. Enjoy natin yung bakasyon. Enjoy niyo po yung bakasyon sa Pinas. Araw ng kagitingan. So dito sa Malaysia may pasok kami. So as usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Fluffy Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys. Crypto ko to, follow mo ako dito. Baka makapag-upload tayo mga trades natin. And then sa Facebook account, Facebook page, Twitter, Patreon sa mga gusto ng guide, follow mo na lang po ako. Or rather, join ka sa group natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy holiday po sa Pilipinas.